Mapagpalang Diyos, Ama banal, sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Diyos na pinagmumula ng lahat ng biyaya at pagpala at tumubos sa aming pagkasala, kami po ay tunay taos puso, nagpupuri at nagpapasalamat sa gintong pagkakataon na iyong pong ipinagkaloob sa amin, na ikaw po'y aming sambahin sa Espiritu at katotohanan sapagkat ito ang iyong hinahanap sa tunay na manampa. Salamat po sa paglangis sa bawat bahagi na yung gawain pinagpala sa mga buhay na patuon namin napakinggan sa iyong kamanghamahang ginawa sa lahat mga patayan na nagdadagdag ng aming paniwala at pampataya higit sa lahat sa iyong napakatamis na presensya na aming naramdaman na tanda kami tunay mong mga anak at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At minsan pa, kami po ay iyong samahan at pagpalain sa pakikinig ng iyong banal na salita na pagkain ng aming kalwang nagugutom sa pananalangin na may ginagalang. Mahal Evangelista Will Estrada Almeida, ang propeta ang iyong ginamit para sa aming kaligtasan at sa kanang akin. Wala akong magagawa, kaya ako'y langsan at pangunahan at nawa po ang ebanghelyo ng kaligtasan na aming mapapag-aralan ay maging silbing pagpapalang espiritual, lalo na po sa aming kapanahunan na nalapit kami sa 50 years na anniversary ng iyong gawain na pinagpala sa makapangyarihang pangalan po aming pinakamamahal pa Jesus. Ito po ang aming samot panalangin, aming sasaway, alinlangan di pagkaunawa ni Masata sa aming kalakataan. Kasaw, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakmataas sa pagpuri, pagwalhati, pagdakila, pagsamba ay tangi po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at double honor, respect sa ating beloved evangelist Will Estrada Almeida, ang ating magulang sa Panginoon at ating inaalaala at di malimutan ang pinagpalang turo at aral na ating gagalang mga evangelista Will Estrada Almeida at ng ating beloved Assistant Pastor Les Almeida. Pagbati po sa pamilyang ating Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, sa kanyang anak, manugang apo, at magandang hapon din sa lahat ng co-workers sa inyo po lahat, na aking mga kapatid sa mga Panginoon, dati at baguhan, magi ang ating live webcast viewer. Magandang pinagpalang hapon po. Lahat may magsabi ng Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon na tunay na tayo ay pinagpalang totoo dahil tayo po ay nanatili sa tunay na magawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil dito, hindi mabilang na himala ang ginawa ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo ay dapat matuwa, magalak at manatili tayong maglilingkod na may katapatan at katotohanan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ating pong unawain ang salita ng mahal na Panginoon. Dahil sa ating kapanahunan, tayo nalapit sa pagpapasalamat, pagsaselebra o celebrate ng 50 years ng banal gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na napakarami ngayong pinagpapala at nakakalapit sa mga Panginoon dahil napatunayan nila tunay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sa ibang bansa, sa ating bansang Pilipinas, na natili, dumadami ang manampataya na tinatawag at tatawagin pa ng pinakamamahal na Panginoon. Miyaman ating unawain po ang salita mga Panginoon at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po tayo po ay tinipon ng mahal na Panginoon para tayo ay patuloy maglingkod na may katapatan, may katotohanan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tayo nga ay katawan ng mga Panginoon at sama-samang sangkap at talagang pinagpala yung mga ginagamit ng mga Panginoon dahil sila ang unang nagpapahalaga ngayon sa pananalangin na walang kain. Amen? Pag ating ginawa ito, lalo tayong pagpapalain
at lalong dadami ang manampalataya na magpupuri sa pinakamamahal na Panginoon. Unawain po natin ang talata, mga mahal, sapagkat kahapon na aming puri, mga kapatid, ay parang Wednesday na service. Dahil ang daming nag-aayuno para sa tagumpay at kaligtasan ng ating mahal sa buhay at ating mga kababayan. Kaya ang talata po na ating mapapakinggan, ito nawa ay lalo natin pagsikapang gawin at palaghan dahil tayo po lahat ang inaasahan ng pinakamamahal pa Diyos gamitin sa kaligtasan ng ating mga sabuhay at ng ating mga kababayan. Lalo po pag ganito na magkakaroon ng anniversary, hindi lamang pagkursada, dahil dito lalo tayo magbigay ng oras at panahon para malulugod ang pinakamamahal na Panginoon. Aklat po tayo, mga mahal, ng Santiago 5:17 hanggang 20. Dito po sa Sulat ni Santiago, Kapitulo 5, mga talata nga 17 hanggang 20. 17. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin, at siya'y nananalangin ng buong ningas upang huwag umulan, at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin, at ang langit ay nagbigay ng ulan, at ang ulan ay namunga ng kanyang bunga. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, ay siya ang papabaliking loob ng sino man. Sa 20, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Amen. Lahat may sabing praise the Lord. Malinaw, mga mahal, ang aklat nating nabasa. Ang kaibahan lamang sa ating nabasa, dahil tayong lahat ay tao na pinahiram ng buhay ng Panginoon, ang kaibahan lamang ni Elias sa kanyang kapanahunan, siya ay propeta. Pero kagaya din natin siya ay tao rin. Tayong lahat na pinahiram ng buhay ng Panginoon, taong espesyal na nikha ng Panginoon. Tayo po ay pinagpalang tinawag ng mga Panginoon. Una, ginamit ang ating magulang sa Panginoon para tayo ay makakilala sa pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa maningas na pananalangin at pag-aayuno. Ngayon, sa ating kapanahunan, dahil malapit na po ang ating 50 years, hindi man tayo propeta kagaya ni Elijah, pero tayo bunga ng propeta na ginamit ng Panginoon sa katauhan ng ating ginagalang mga banglista. Ngayon tayo naman ay may gagawin din. Mananalangin tayo na may pag-aayuno. Maningas o nagkakaisa ang bawat manampalataya dapat sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Para ang pinakamamahal na Panginoon ay malulugod, para ang pinakamamahal na Panginoon ay gagawa ng himala, para tatawagin ang ating mga sabuhay, ang ating mga kababayan bago dumating ang takdang araw ng pinakamamahal na Panginoon na tayo kukunin. Kaya may 50 years tayo lahat ay para gamitin ng mahal na Panginoon ngayong ating 50 years na anniversary. Ano po ang dapat natin ngayon gawin? Kung si Elijah ay nanalangin ng maningas 3.5 years, tinugon ng mahal na Panginoon. At siya'y muling nanalangin ng maningas para umulan. Tumugon ang pinakamamahal na Panginoon. Sa katauhan ng ating gagang mga banglista, ganun din. Nang tagtuyot ng 1992, sa kursada natin sa Lunita, mga kapatid, 1,000
Sa kabila, walang tumanggap ng hamon na ang sino man na talagang nasa katotohanan o naglingkod sa Diyos, magpaligsahan, manalangin kung sino ang tutugunin ng mahal na Panginoon. Siya ang nasa buong katotohanan. Pero walang tumanggap ng hamon nun. Kaya sabi ating magulang sa Panginoon, may tumanggap o wala, ako'y mananalangin na uulan. At kitang-kita natin sa lahat na kadalo noon, pagtayo ng ating ginagalang mga ebangelista para magdala ng Ebanghelyo Kaltasan, nagdeclaim, umulan, dahil totoo ang panalangin na maningas ng taong matuwid. Ang dami doon naligtas. Kaya nga, isa dito yung taga-Balibago, dahil sila noong pumunta. At sila'y pinagpalang naligtas. Ang ating mga Pastor Raquel, na siya po ay may pambukol sa mata, nang mabasa ng ulan, abay pinagpala, pinagaling ng mahal na Panginoon. Kaya, ang mga nakadalo noon talagang grabing biyaya, pagpapala hanggang ngayon. Dahil totoo ang panalangin ng propeta ng mahal na Panginoon na maningas. Tayo ngayon naligtas. Para lalong magligtas ang mga Panginoon, tayong lahat dapat narito ngayon. Kung paano naganap kay Elijah sa ating mga pastor, sa ating mga kapanahunan, tayo ngayon nasa ng mahal na Panginoon. Ating nakikita, malapit na tayong balikan ng pinakamamapansos. Ating nakikita ang ating makababayan, wala pa rin panahon sa mahal na Panginoon. Matigas pa rin ang puso. Magi ang ating mga mahal sa buhay, marami pa rin alibay at dahilan. Kahit nakikita nila ang ginawa ng pinakamamapansos sa ating buhay, sa ating sambayan, sa ating banal na misteryo, bingi pa rin sila. Bulag pa rin. Pero nawa, ang taong ito na magdadaos tayo ng 50 years anniversary na halos talagang hindi kaya ng bilangin ang ginawang himala sa ating banal na gawain. Simula nang ipanganak ang banal na misteryong ito, 50 years ay sa atin na lang na taga rito na 30 years, ang iba 40 years, hindi na natin kayang bilangin ng himala. Kaya walang dahilan para tayo po ay susuko o aatras. Bakos lalo tayong maglingkod na may katapat at may katotohanan. At wala din dahilan, mga mahal, na tayong pinagpala na, tayong ginagamit at gagamitin pa. Walang dahilan para hindi tayo mag-ayuno. Amen! Dahil ito po ang paraan para tawagin ng pinakamamapansos ang ating mga mahal sa buhay, ating mga kababayan. Dahil malinaw po ang banal na aklat sa 19 at 20. Kung nakikita mo, wala sa kalooban Diyos lihis, nabubuhay sa kasalanan, at iyong mapagbalik loob sa mahal na Panginoon, ating tandaan, magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan. Ang mailapit po natin sa paanan ng pinakamamahal na Panginoon o sa pamagitan ng ating nalapit na anniversary na kung tayo lahat ay gagamitin bukod sa ating YouTube, bukod sa ating po mga kapatid, mga Facebook, o tayong lahat ay magpapagamit. Kung ang isang tayo makapagbalik loob sa mga Panginoon, maliligtas sa kamatayan, sa apoy ng impyerno, plus nagtatakip ng maraming pagkukulang at pagkasala ng tao o ikaw. Minsan ay nakukulang kakasala, pero pag ikay nakapag-akay sa panahon ng mga Panginoon, ang sabi, matatakpan ang iyong mga pagkulang at pagkasala. O, mayroon ka ng gantimpala agad. Ibig sabihin, kalilimutan ng pinakamamapansin lahat ng iyong nagagawang pagpapabaya. Dahil nagsikap ka, nagpilit ka,
makapagdala ka sa paanan ng mga ng isang kalwa. Malinaw, mga kapatid, magliligtas sa isang tao. Kaya nga, huwag tayong magsawa o manghimagod. Dahil malinaw po, mga kapatid, magtatakip ng karamihang kasalanan sa isang tao na maiilapit natin sa paanan ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito ay katuwa at kagalakan ng bawat isa sa atin. Kaya nakakabilis, mga kapatid, dahil yung iba naman aming kasama kahapon, lampas na senyor, hindi kumain. Pero pinagpala sila sapagkat kahapon sa aming prayer, nagpupuri, naramdaman namin ang presensya ng pinakamamahal na Panginoon. Ito ang magpapalakas at magpapatibay at magbibigay sa atin ng overflowing joy dahil ang ating ginagawa, kinalugod ng mga Panginoon, ikaw na gumagawa sa kalooban ng Diyos, magagala ka at hindi mo kayang bayaran ang kagalakang galing sa mahal na Panginoon. Kahit nagugutom, masaya ka dahil ikaw ay pinagpapala ng mahal na Panginoon. Kaya tayong lahat, nawa ay makapag-alay ng ayuno. Huwag lamang sabihin, ay sila naman ang mga awit sila naman ang manggagawa, ay bahala sila. Tayo pong lahat ay anak ng mahal na Diyos na buhay. Tayo lahat nasa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tayo lahat bautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Diyos. Dapat tayo sama-sama at nagkakaisa. Dahil sabi ng unang Korinto 28, 26, 27, tayo lahat katawan ni Kristo, sama-sama sangkap, at dapat tayo nagkakaisa na gagawa sa kalooban ng Diyos. Tayo naligtas, may mahal, dahil sa maninga, sa panangin at pag-ayuno, sa pamagitan ng kursada, TV program, radio program, ating mga anniversary. Kaya tayo ngayon ay pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. Kung tinanggap po natin ang pagpapala na hindi natin inaasahan sapagkat tayo ay kinawag-habang pangkat tinanggap na natin pagpala, nawa tayo lahat magpagamit para tanggapin din ng ating mga kababayan ang kaligtasan, pagbabagang buhay, kagalang karamdaman, kaltas ng problema, yung kapayapaan at kagalakan na ikay nabubuhay. Dahil saan mang SM, wala kang mabibili na kapayapaan. Ito'y nakukuha sa paglapit at paglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan po natin lahat magpagamit sa mahal na Panginoon. Kaya nga ito ang katagang gagamit ko, mga kapatid. Pag tayo may anniversary, may kursada o anuman, dahil tayo lahat ay katawan ng mahal na Panginoon tinubos sa krus ng Kalbaryo, dapat tayo sama-sama, nagkakaisa. Ay panahon ngayon na ang bawat isa dapat ay manalangin na maningas na may pag-aayuno. Dahil ito ang ginawa ng ating magulang sa Panginoon. Kaya nga ang sabi, si Elijah na 3.5 years, walang ulan, patay noon, mga kapatid, ang kabuhayan ng iba. Pati siya mamatay. Pero inutos sa mapapunta ka doon sa balo. Sabihin mo, pakainin ka. Ginawa ng balo. Pinakain, kahit last, nakakainin niya ang gagawin tinapay. Pero nangyari, nung sumunod yung balo, hindi nagkulang ang banga at gulsi ng harina. Hanggang manalangin si Elijah, pumatak ang ulan, may pagkain ang mag-ina. At si Elijah ay hindi namatay sa gutom. Ipinakita ng mahal na Diyos para maniwala ang tao, may Diyos na buhay. Sa ating kalagayan, ipinakita ng Panginoon, totoo, propeta ang ating magulang sa Panginoon. Kaya, tumugon ang mga sa ating panalangin. Nakita natin ang kapangyarihan ng mga Panginoon. Kaya ngayon, tayo naman lahat ang magkaisa at makiisa sa mga beloved children. Na tayo lahat ay mag-aayuno. Ayon sa iyong pag-ibig
at katuwaan at panampalataya na ipinakikita sa pinakamamahal na Panginoon. Dahil ito ang paraan para maligtas ang ating mahal sa buhay, ating mga kabayan. Manalangin tayo at humayo at magpatotoo o mag-share. Para maunawaan nila, pinakamalaga sa buhay ng tao ang maglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon. Dahil ito'y tungkol ng bawat tao. Mahirap ka man, mayaman ka man, anumang kalagayan mo, sino ka man, tungkulin natin ang maglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya dito po, mahalaga na tayo magpagamit. Dahil ang isang kaluluwang mailapit natin maligtas sa kamatayan, sa kapamakan, sa apoy ng impyerno, at ang iyong pagkulang pagkasala natatakpan o ibig sabihin, kinalimot ng mga Panginoon. Dahil natatakpan ang mga pagkukulang dahil sa isang taong mailapit sa mga Panginoon. At isang kaluluwang mailapit sa Panginoon na magsisi, libo-libo, milyon-milyon anghel ang nagpupuri sa pinakamamahal na Panginoon. Ay kung tayo lahat gamitin tigigisa, ay napakadami ang mapapatawad sa kasalanan. Napakadaming anghel sa langit ang magpupunit maglulhati sa kanyang dakilang pangalan. Kaya una na dapat natin gawin sa panahong ito, tayo lahat manalangin. Pero mas mabuti ang may pag-aayuno. Ibig sabihin, walang kain. Amen? Para ang mahal na Panginoon magpapagaling ng maraming may sakit. Para ang mga tao nadiyan, bihag, bilanggo ng kasalanan at ng karamdaman, palalayain ng pinakamamahal na Panginoon. At kaya ito po'y ating ginagawa, ito po ang paraan para maligtas ang ating kababayan at ang ating mga mahal sa buhay. O sa lahat mga kapatid na hindi pa nag-aayuno, ito po ang ating bersikulo. Sa lahat nag-ayuno, ito pa rin ang ating bersikulo. Dahil hindi gagaling ang anumang sakit pag walang prayer and fasting. Amen? Kaya pag tayo may kursada, may anniversary, gagawin ito ng mga manggagawa, ng mga mangawit, ng instrumentalist, at ng mga kapatid ko sa mahal na Panginoon. Amen? Para magpapagaling ang mahal na Panginoon. Kaya atin pong gawin itong may katuwa at may kagalakan. Basahin po natin ang aklat ng Mateo 17, 14 hanggang 21. Ang 21 po nasa gitna. Doon nyo yung makikita. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 17, mga talatang 14 hanggang 21. 14. At pagdating nila sa karamihan ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na sa kanya'y lumuhod at nagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya'y himatayin at lubang naghihirap, sapagkat madalas na siya'y nasusugba sa apoy at madalas sa tubig, at siya'y dinala ko sa iyong mga alagad, at hindi nila siya mapagaling. 17. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin niyo siya rito sa akin. At pinagwikaan niya siya ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kanya, at ang batay gumaling mula ng oras ding yaon, na magkagayon nagsilapid, na bukod ang mga alagad kay Jesus, at ang nagsabi, Bakit baga hindi namin napalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Dito po sa 21, Datapwat ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa magitan ng panalangin at ayuno. Lahat magsabing praise the Lord. Ito po ang naganap kaya tayo'y naligtas.
sa ginawang pananalangin pag-ayuno na ating kinakalang mahal na evangelista Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Renz Almeida, ng mga beloved children, tayo'y naligtas. Gumaling ang karamdaman, nagbago ang buhay, nagkaroon tayo ng kapayapaan, kagalakan sa puso at isipan, nabubuhay tayong masaya, maligaya, tayong walang-walat, hirap na hirap, baon sa utang. Ngayon, tayo na nagpapautang. Amen? Tayo na ngayon ang nagpapaupa ng bahay dahil ikaw ay unti-unting pinagpala ng pinakamamapansin sa iyong pagsunod sa itinuro at ipinangaral ng ating magulang sa Panginoon. Ngayon, may mahal, tayo naligtas sa pamagitan ng prayer and fasting. Paano maligtas ating mga sa buhay? Ang ating mga kababayan. Paano palayain sila ng pinakamamapan sa kanilang karamdaman, sa kanilang mga bisyo? Kailangan po natin gawin ito. Ang tayo manalangin. Ang linaw sa example, ipinagpipray, inililihans ng mga alagad. Hindi gumagaling. Noon din nila sa mahal na Panginoon, gumaling ang may sakit. Sabi ng mga alagad, bakit po hindi namin mapalabas o mapagaling? Number one ating makikita, walang panampalataya o kulang ang panampalataya. Lahat magsabi, praise the Lord. Ito po ang isang unang hadlang. Pag tayo nag-alinlangan o kulang ang panampalataya o walang panampalataya, walang kagalingan. Pero pag 100% pataas sa ating panampalataya, napakadali gumaling anumang sakit sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Bakit tayo lahat ay dapat makiisa at magkaisa sa pananalangin? Hindi lamang po manggagawa, hindi lamang mang-awit. Dahil hindi gagaling ang anumang karamdaman nang walang panalangin na may pag-aayuno. Amen? Kung sa doktor, puro check-up, puro resita, puro gamot. Pero pag wala kang pambili, bali wala din, kahit tama ang gamot. Pero ang ating gagawin para gumaling at mapalaya ang ating mga kababayan at ating mga sabuhay sa karamdaman sa bisyo, ang kailangan gawin na mga pinagpala na manalangin na may pag-aayuno o fasting, walang kain. Amen po ba, mga mahal? Hindi kagaya ng iba. Ang sabi, fasting sila. Saan? Sa kain pala ng kanin, fasting. Pero sa pansit o Jollibee at Coke, hindi fasting. Sa ating bagawan, itinuro ang pag-ayuno o panalangin, walang kain. Iinom ka lang ng tubig, walang kain. Amen? Mapira ikay magbe-break na o light breaking para ikay makapagpatuloy ng iyong pag-ayuno. Sa ating pagsunod at sa ating paggampan, ano ang bunga? Maraming pinagpapalang pinagagaling ng pinakamamapayason. Marami ang pinalalaya sa kasalanan, sa pagkalipin sa mga espiritu. Marami ang nakakaroon ng tunay na kapayapaan dahil ang pinakamamapansos ay maghihimala sa kanila. Lalo na kung ang lalapit at ilalapit natin sa pananamapay noon ay may paniwala, may panampalataya, lahat kayang-kaya ng pinakamamahal pa ng Diyos ibigay sa kanila. Kung may karamdaman ka, gagaling ka. Kung may problema ka, malutas yan. Dahil ang pinakamamahal pa ng Diyos sa Kanya, walang mahirap, lahat kayang-kaya niyang ibigay. Kung tayo ay lalapit at maglingkod at gagawin ang kalooban ng mga Panginoon. Kaya ito po ay ating ginagawa. Tuwing tayo may korsada, may anniversary, pero kahit wala, dahil ikaw ay may pag-ibig sa mga Panginoon, nag-aayuno ka pa rin. Pamaligtas ang ating mga ipinagpipray. Pero sa panahong ito po'y tungkol natin ngayon. Magkaisa tayo para malugod ang mahal na Panginoon, para magpapagaling ng maraming may sakit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayong lahat magpagamit, minamahal.
sa pananalangin na may pag-aayuno. Lahat ng gustong mag-ayuno, magsabing praise the Lord. Kaya, lahat nag-amen, nag-praise the Lord, at hindi pa ka nakapag-ayuno, kung nakapag-ayuno na, dagdagan po natin. Amen? Dahil ang panalangin na maningas, gagawa ang mga Panginoon ng himala at paraan para maligtas ang ating mahal sa buhay at ang ating mga kababayan. Ito po ang sekreto ng ating magawain. Kaya pinagpala, nakita natin totoo ang mahal na Panginoon. Pero ang dami nagsabi, sa panahon daw lamang na may himala. Pero ating nakita, totoo ang ating magawain, totoo ay tinuro, ipinangaral natin mag sa Panginoon sapagkat ang pinakamamahal Panginoon, siya noon kahapon magpakailanman. Kung siya nagpagaling noon, nagpala sa masamang espiritu, mananatili yun hanggang ngayon dahil iis ang Diyos natin pinupurit paglilingkuran. Lahat may magsabing praise the Lord. Para maligtas, tayo ay natin nga sa panahon may pag-ayuno. Ikalwa, mayroon po tayong dapat gawin. Sabi ng awit sa 96:2 at sa 113:3 ng awit, ito po ay buhay natin at dapat lalo natin gawin sa panahong ito. Ang tayo'y laging aawit ng awiting makalangit. Lagi tayong magpupuri. Kaya kung ikay nagpatamad-tamad ng 2023, 2024, ngayon 2025, mag-a-anniversary, sipagan natin lahat ang pagpupuri. Dahil ito po ang paraan para malugod ang Diyos. Para pagpalain ka. Dahil sa pagpupuri, may tagumpay. Sa pagpupuri, may pagpapala. Sa pagpupuri sa mga Diyos, lalayas ang demonyo, ang karamdaman at masamang espiritu. Dahil ito po ang ginawa ni David nung binabagabag ng masamang espiritu si Haring Saul. Ang ipinatawag ni Haring Saul si David. Ano ang ginagawa ni David? Lagi siyang nagpupuri sa mahal na Panginoon. Habang umaawit si David, ang masamang espiritu ay umalis kay Haring Saul at bumubuti ang kanyang pakiramdam. Lahat magsabing praise the Lord. Ito po ang isa pa. Dahil minsan yung iba, kung alin yung pinakamalaga, kinakatamadan ng iba. Basahin po muna natin ang binanggit kong aklat. Dito po sa 96:2 at 113:3. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 96, ang talata po ay 2. Magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Dito po sa Aklat ng Mga Awit pa rin, Kapitulo 13, ang talata po ay 3. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ni Yaon, ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin. Lahat po magsabing praise the Lord. Kaya kung ikaw, minamahal, nasa pagsubok, nanghihina ka, nalupaypay ka, wala kang kagalakan, may karamdaman ka, magsika po. Magpuri tayo sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng aklat, lagi kang umawit. Sa panahon natin ito, ano sabi ng 96:2? Ihayag mo ang ginawa ng Diyos na pagliligtas sa iyo araw-araw. Kaya tayong lahat ay magpapatotoo, tayong lahat ay hahayo, tayo magsasalita sa ating mahal sa buhay, sa ating mga kababayan. At kung hindi natin kaya, gamitin mo ngayon ang iyong cellphone para siran. Amen? Para sila ay makalapit sa mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi po, kaya nga gumaling o
umaalis ang masamang espiritu kay Haring Saul, lagi si David nagpupuri. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, pinupuri niya ang pangalan ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng unang Samuel 16:23, gumiginhawa si Haring Saul. Umaalis ang masamang espiritu. Kaya kung ikaw ay nasa problema, walang pag-asa, magpuri ka, taos puso. Umawit ka ng awiting makalangit para ang mahal pa'y malugod sa iyo, aalis ang iyong mga problema, lulutas ng mga Panginoon, ang iyong karamdaman mawawala. O basahin natin pa inyong manawaan. Unang Samuel 16:23. Dito po sa una aklat ni Samuel, Kapitulo 16, ang talata po ay 23. At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumasa kay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kanyang kamay. Gayon, nagiginhawaan si Saul at bumubuti at ang masamang espiritu ay naihiwalay sa kanya. Amen. Lahat po magsabing, praise the Lord. Oh, kaya huwag po nating katamadan ang pagpupuri. Dahil minsan, itong pinakamalaga, kinakatamadan ng iba. Pero ito po ang sekreto para tayo takasan ng demonyo. Ang magpurit, umawit sa mahal na Panginoon. Huwag kang mag-alibay, huwag kang magdahilan na hindi mo alam ang awitin. Napakadali ngayon, sintonado ka man, wala ka mang alam. Mayroon ka ngayon cellphone. Sa YouTube, makikita mo po yung papul awitin ng mga beloved children, ng mga beloved finest choir, beloved adults choir, youth choir, children's choir, makakapagpuri ka sa mahal na Panginoon. Pag ginawa mo ito, isang mabuting bagay ang umawit at magpasalamat sa Diyos. Kung nagawa mo ang mabuti, ang mahal na Panginoon tutulong sa anumang kalagayan mo. Dahil itong ginawa ni David, Timo, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niya, pinupuri niya ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang masamang espiritu umaalis kay Haring Saul. At sa panahon ni King Josaphat, diba nilusob sila 3 bansa. Natakot ng amba sa dami ng kalaban nila, matatalo sila. Pero nung siya'y naniwat ng pataya sa propeta, sila ay nagkaroon ng kaginawahan, ng ginawa nilang pag-ayun, pagpupuy sa mahal na Panginoon. Pinagpala sila. Kaya sa pagpupuy sa mahal na Panginoon, may pagpapala. Dahil sa halip na sila po may mahal, ay mga matay, sila'y sumambat, nagpuri sa mahal na Panginoon, sila'y iniligtas ng pinakamamahal pa ng Diyos, at nung sila po mga kapatid, ay dumating sa kanilagyan ng mga sundalo na dapat kalaban nila, patay ng lahat. Ano ang kinuha nila? Kayamanang daladalahan nila. Mas marami pang kayamanan kaysa nasa kanila. Kaya sa pagpupurit, pagsamba, pag-ayuno, may pagpapala. Amen? Dahil yung naganap sa kapanahunan ni King Josaphat, na sila po ay tagang pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang mahal na Panginoon ay sa kanila at sila po ay iniligtas sa kamatayan. Kaya nga tayo lahat sa panahon ito, huwag natin pong pabayaan ang ating tungkulin. Manalangin, magpuri tayo minamahal dahil tayo po ang gagamitin ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang sabi po ng banal na aklat, sa talata na sunod natin babasahin. Di ba pag ikaw may pag-aari, tungkulin mo ang mag-tax o mag-buwis. Amen po ba, mayamahan? Pero tayo lahat ay pag-aari ng pinakamamahal na Panginoon. Tayo lahat ay anak ng mahal na Diyos na buhay. Kaya anong dapat nating ibigay? Puri sa dapat papurihan, takot sa dapat katakutan. Kung matuwid ang magbigay kay Cesar sa panahon niya, tayong lahat
na pinahiram ng buhay, tinawag at pinili ng mahal na Panginoon, ang sa Diyos ay sa Diyos. Amen po ba, minamahal? Tayo lahat ay anak ng Diyos na buhay. Ngayon, ibigay natin ang narapat para malugod ang mahal na Panginoon. Panahon ngayon na tayo lahat ay magsikap, makasunod sa kalooban ng Diyos. Panahon ngayon na lahat tayo ay makapanalangin na may pag-ayuno, ibigay natin para sa pinakamamahal na Panginoon. At ikaw ang pagpapalain. Aklat po tayo ng Roma 13:7 at aklat ng Mateo 22:21 para inyo pong maunawaan. Dito po ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 13, ang talata po ay 7. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanya'y nararapat. Buwis na dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 22, ang talata po ay 21. Sinabi nila sa kanya, kay Cesar nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Tayo po muna ay pumalakpak sa pinakamamahal na Panginoon. Malinaw mga kapatid. Tayo pong lahat ay pag-aari o bayan ng mahal na Panginoon. Tayo lahat ay anak ng pinakamamahal na Panginoon. Sa ating biyasa sa Roma, puri sa dapat papurihan, takot sa dapat katakutan. Sino ang number 1 na ating papupurit itataas ang kanyang dakilang pangalan? Ang pinakamamahal na Panginoon. Sino ang dapat natin number 1 katakutan? Ang pinakamamahal na Panginoon, sapagkat hawak niya ang ating buhay. Siya ang pinagmulan ng lahat. Ngayon, kung tayo may takot sa mahal na Panginoon, tayo'y mayroong pagsunod. At ano ang dapat natin gawin sa pagsunod? Kung paano si Elijah ay tao rin kagaya natin, siya'y nanalangin 3.5 years na maningas. Sa panahon natin ito, tayo lahat dapat manalangin maningas para gumawa ng himala ang mahal na Panginoon. Para suplayan ang pangailangan ng banal na iglesia, para tayo suplayan ng ating gagamiting pinansyal, para tayo ipag-provide ng sasakyan at ipagkaloob ang kaligtasan ng napakarami nating mga kababayan. Kaya anong sabi? Ibigay nyo ang kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Kung tayo nagbibigay ng ating tithes love offering, tayo nagbibigay ng ating pledges, lalo na sa panahong ito, ibigay mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Ibigay mo ang oras mo, ang panahon mo, ang lakas mo, para manalangin na walang kain, para ang mahal na Panginoon malugod at magligtas ng maraming kaluluwa. Lahat po magsabing praise the Lord. Pero pag mahal natin ang mga Panginoon, wala pong mahirap. Tandang-tanda ko po, line ng 80 at 90. Pag kursada, may trabaho, nag-aaral, para maging kaisa, fasting pa rin sila. Kahit pumapasok at may trabaho. At sa ginawa ng lahat mga kapatid na kaisa, doon, nalugod ang mga Panginoon, kaya marami iniligtas ang pinakamamahal Panginoon. Kaya kung sa panahon natin ito'y gagawin natin, gagawa ng paraan ang mga Panginoon, pamaligtas ang ating mga sa buhay. Kahit pumapasok, kung kaya mo, gawin mo. Pero lahat kaya natin dahil ang Diyos ang kasama natin, nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Kaya gawin po natin ang ating magagawa. Sabi nga ng isang youth choir na nalapit sa aking sa Rosario, ay wala pa akong pagkataong makapag-ayun po ngayon. Pwede po ba kahit ako napasok? Ay sige, kung kaya mo basta. Manalangin ka, magpuri ka. Kung hindi ka na doon sa pag-aaral, may cellphone ka, gamitin mo. Na ikaw ay makinig ng papuri o makinig ng preseng para ikaw ay nakakapanalangin sa ating mahal na Panginoon. Kaya po natin ito. Kung ating iniisip, ginagawa natin ito sa mahal na Panginoon. Pero pag isipin mo ay pa sa iyo, hindi mo kaya mag-ayuno. Pero pag inisip mo, ginawa mo sa mahal na Panginoon, maliligtas ang ating masaboy, ang ating mga kababayan.
dahil malulugod ang mahal na Panginoon. Lahat po magsabing, praise the Lord. Huling talata, bago po tayo aawit. Ito po ay napakahalaga na ating gagawin. Aklat po tayo ng Jonas para nyo maunawaan po ang ating kalagayan ngayon. 3, 4 hanggang 10. Pagbasa po sa aklat ni Jonas, Kapitulo 3, mga talatang 4 hanggang 10. 4. At pumasok si Jonas sa bayan na may isang araw na gumagala, at siya'y sumigaw at nagsasabi, 40 araw pa at ang Ninibe ay mawawasak. At ang bayan ng Ninibe ay sumampalataya sa Diyos, at sila'y nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng kayong magaspang mula sa kadaki-dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. 6. At ang mga balita ay dumating sa hari sa Ninibe, at siya ay tumindig sa kaniyang luklukan, at hinubad niya ang kanyang balabal, at nagbalot siya ng kayong magaspang, at naupo sa mga abo, at kaniyang inihayag at itinanyag sa buong Ninibe sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao na sinasabi, huwag lumasa, maging tao ni hayop man, bakahan, ni kawan man, ng anumang bagay, huwag silang magsikain, ni magsiinom man ng tubig, kundi mangagbalot sila ng kayong magaspang, ang tao at gayon din ng hayop, at magsidaing silang mainam sa Diyos. Oo, talikdan ng bawat isa ang kanilang mga masamang lakad at ang pagdadahas na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakakaalam kung anong balik ang Diyos at magsisisi at hihiwalay sa kanyang mabangis na galit upang tayo huwag mga matay. Ito po sa 10. At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila nagsisihiwalay sa kanilang masamang lakad. At nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Pag ginawa po natin ito, maliligtas ang ating masaboy at ating mga kababayan. Una, pagsunod. Dahil inutusan ng pinakamamahal pa ng Diyos, si Jonas ay tumakas nga muna, punta muna sa Tarsis, sumakay ng barko. Pero pag hindi tayo sumunod, pwedeng palo, pwedeng mawala ang pagpala. Dahil sa hindi pagsunod ni Jonas, madadama yung iba, mangangamatay. Dahil dumating ang malakas na unos, ang hangin. Ay sabi lang ng kapitan, dahil malapit ng lumubog, hinanap, baka may taong tulog. Ay, nakita si Jonas. Tulog na tulog. Sabi ng kapitan, hoy! Tulugin! Gumising ka! Manalangin ka! Baka tayo iligtas ng Diyos mo. Sabi ni Jonas, ako po inyong itapon sa dagat. Hihimpil ang dagat, tatahimik. Dahil sa akin, kaya dumating ang panahong ito. Una, natin tatandaan, mahirap man po o madali, kailangan po natin ang pagsunod. Dahil yun ang naganap muna kay Jonas. Siya ay hindi sumunod. Inihanda ng mga Panginoon ang isang malaking isda, balyena. O, pagtapon sa kanya sa dagat, shoot, sa bungangan ng isda. 3 days, siya sa tiyan ng isda, 3 night. Nanalangin si Jonas. Sinupla ng isda, o binuka, o inilagay ng isda doon sa bayan ng Ninibe. Sumunod si Jonas sa utos ng mahal pa ng Diyos. Dahil 40 days, wawasakin, mamamatay ang lahat ng tao sa Ninibe dahil sa kasamaan. Naglakad, sumigaw si Jonas. Naghayag ng mabuting balita. Anong unang ating makikita kung yung matatandaan? Sumampalataya o naniwala ang lahat nakakinig ng mabuting balita. Dahil lahat, ganun din. Kung ang ating mga sa buhay ay ating tagang sisiran, ating pong akayin, ipaunawa sa ating Diyos, dahil maging buhay na patro sa ating mga kababayan, mananampataya sila, makakaroon sila ng chance na dumalo sa mga gawain. Ano po ang naganap doon, minamahal? Lahat na nakakinig, lahat ng kulang maging hari, anong ginawa nila? Dahil 40 days na lang, dadating na ang galit ng mahal na Panginoon Diyos.
Sila lahat ay nagkaisa, nag-ayuno, nanalangin, tumalikod sa kasalanan, nanikluhod. Ano po ang naging bunga? Sa halip na gawin ng mahal na Diyos ang kanyang sinabi, hindi niya ginawa. Bagkus pinatawad ng mga Panginoon at iniligtas ang bansang Nineve. Bakit ating ginagawa at gagawin ang pag-ayuno? Alam natin ang ating masabuhay, ang ating mga kababayan, ating bansang Pilipinas. Napakadaming matigas pa rin ang puso. Marami pa rin bulag. Marami pa rin malayo sa mahal na Panginoon. Pero kung tayo lahat ay mananalangin at tayo hahayo, makakalapit sila sa mahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon naghihintay para sila'y iligtas. Kaya sa lahat na ginawa at gagawin natin, ang makikinabang ang walang panampalataya, tayo naman pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kaya dito atin nakita sa example, nang siya'y sumigaw, naglakad. Oh, maghapon nga, nandito sa example. Lahat na nakinig, naniwala, nampataya, nag-ayuno. Di ba naligtas sila sa kamatayan? Ay kung tayo, hahayo, magpapato, magsisir, at makadalo ang ating masaboy, ating mga kababayan sa ating magawain kahit hindi pa anniversary o sa anniversary, makikita nila may Diyos na nagmamahal sa kanila. May Diyos na buhay, magpapagaling ng kanilang karamdaman at magbibigay ng kapayapaan. Kaya tayo lahat, gamitin at magpagamit sa mahal na Panginoon para maligtas ang ating mga mahal sa buhay. Dahil lahat kaya natin gawin pag mahal natin ang mahal na Panginoon. At pag ating gagawin ang kaluban niya, may katapatan at may katotohanan, sasamahan tayo ng mahal na Panginoon. Tayo tumayo at tayo awit po ng isang awitin. Ang kailangan natin, ialin natin ang ating buhay. Ibigay natin ang oras at panahon para makagawa tayo sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Para ang mahal Panginoon ay magdadala at magliligtas ng ating pong mga kababayan. Nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim, Hallelujah! naging makulay. Kaya pag ating inialay, ibinigay ang buhay natin. Lakas, sangkap ng ating pisikal na katawan. Gagawa ang mahal na Panginoon ng paraan para sa ating sa buhay. Para sa ating makasama. Hallelujah! Ng buong puso't isip. Hallelujah! Glory to God! It is Jesus! Salamat aming pinakamamahal na Panginoon. Kalagayan natin kahit tayo ay matatagal na magpulik ka sa Diyos, lumapit ka sa Panginoon, manampalataya ka, sumunod ka sa kaluban ng Diyos, gagawa ng himala ang mahalakan sa iyong buhay. Hallelujah! Ibang kami karmanda. Natuto kami kayo. Magbigay. Magsulat at manood. Ialay ang
Ano bang kalagayan ng pusong nagagalakpan? Nasisisip tayo. Magpupuri pa rin tayo na mahal na Diyos. Pinamahal. Hallelujah. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw Hallelujah. ang Number one na ibigay. Ang unay ang mahal na Diyos. Purihin natin siya. Napahin natin siya. Panalangin tayo. Pag-ayunan tayo. ano mang kalagayan ng puso nagagalakpan o nasisip tayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang unay. Pupurihin kita. O aming Diyos, Ikaw ang siyang unay. Pupurihin kita. Hallelujah, hallelujah. Malinaw, minamahal, ang mensahe ng awitin. Nawa sa panahong ito, para maligtas ang ating masaboy, ang ating mga babayan. Unahin natin ngayon ay ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ibigay natin ang ating buhay, ang ating lakas, ang ating oras, ang sangkap ng ating pisikal na katawan para paluguran ang mahal na Panginoon. Naligtas po tayo lahat sa pamagitan ng Makorsada Anniversary TV program, radio program, dahil sa prayer and fasting na ginawa ng ating magulang sa Panginoon. Ng mga naunang manampalataya, manggagawa, mga kapatiran, paano maligtas sa huling panahon itong ating masabuhay na hindi paligtas ang ating mga kababayan. Manalangin po tayo. Dahil malinaw sa talata na ating biyasa, hindi gagaling ang sakit kung walang prayer and fasting, kung walang panalangin na walang pag-ayuno. Kaya ito'y pinapalagat, dapat palagan natin para sa ating mga sabuhay, sa ating mga kababayan. Para dilutasin ang mga inyong problema. Para ikaw'y pagpalain ng mahal na Panginoon. Dahil pag tayo sumunod sa pinakamahirap na parang hindi natin kayang gawin, doon mo makikita, God will provide ang mahal na Diyos. Dahil yung pinakamahirap na pinagawa ng mahal na Panginoon Diyos kay Abraham, kanyang ginawa. Kaya nga pinagpala siya ng tunay na pagpalang pangako ng mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga beloveds ito, napakapalad po ninyo. Mahal po kayo ng mahal na Panginoon. May ginamit man pong tao, kaya kayo narito. Pero ang tunay nagdala sa inyo, ang pinakamamahal na Panginoon. Dahil nais na mga Panginoon, iligtas kayo at tulungan kayo sa anumang inyong kalagayan. Pagalingin inyong karamdaman. Bigyan kayo ng tunay na kapayapaan. At ang kapayapaan, gaano mang karami ng pira mo at kaibigan, hindi kayang ibigay. Dahil ang kapayapaan, ito'y nakukuha
sa paglingkod sa mga Panginoon dahil ang kapayapaan nagkagaling sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. 4 po ang paraan o requirement ng kaligtasan. Una po, mga mahal, ay paniwala o pampataya. Sabi ng Hebreo 11:6, kung ikaw ay maniwala at pampataya, ang Diyos ang magbibigay ganti sa lahat na humahanap sa Kanya na may paniwala at pampataya. Dahil ang Diyos hindi nagod kung wala kang paniwala o pampataya. Ikalwa po, makadiyos na pagsisisi. Bakit makadiyos? Ang iyong kasalanang ginawa na iyong pagsisisihan, tatalikuran mo. Huwag mo nang babalikan. Dahil ang sabi ng Acts 3:19, magsisi at magbalik loob upang mapawi ang kasalanan at kung magkagayon ay darating ang panahon ng kaginhawahan mula sa harap ng mahal na Panginoon. Kaya makadiyos pagsisisi, talikuran po ang kasalanan, darating ang kaginhawahan. Saan po manggagaling? Sa pinakamamahal pa ng Diyos. Ano yung kaginhawahan? Makakaroon ka ng kapayapaan sa puso't isipan, pati karamdaman mo, aalsin mo pa yun. Dahil kaginhawahan nga eh. Kaya nga ang sabi ng mahal na Panginoon, kailangan talikuran ang kasalanan at mapatawad. Paano? Sabi, mga mahal, ng Acts 38, magsisi ang bawat isa at magpabautismo sa pangalan ng Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pag ikaw po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng Panginoon, pag mo sa tubig, bago nilang papasok sa iyong banal Espiritu, darating sa iyong Espiritu Santo, magkaroon ka po ng kapangyarihan labanan ang kasalanan, manalangin ka sa karamdaman, gagaling sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon dahil ito ay gift o regalo ng mahal na Panginoon sa lahat ng manampalataya. Kaya mabubuhay ka masaya at maligaya, may problema, may pagsubok, kayang-kaya lampasan mo dahil kasama mo na ang mahal na Panginoon. Ikapat, bautismo sa Holy Spirit, ang mahal na Panginoon po ang gagawa, magpatuloy po lamang kayong maglingkod o dumalo sa ating panambahan. Ngayon po, magtaas kayo ng inyong dalawang kamay at magpikit po kayo ng inyong mata at sumunod po kayo sa maikling panalangin na aking bibigkasin o sasambitin para pagtanggap ninyo sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Narito po ako sa hapong ito, nagbabalik loob sa iyo at labis, nagsisisi sa lahat na gawa kong pagkakasala. Linisin mo po ako na yung banal na dugo na umagos sa cross ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po na malinaw ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Mahal na Panginoon Jesus, iniibig kita. Paglilingkuran kita habang ako ay nabubuhay, iligtas mo po ako sa ampo ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Ako po naman ang manalangin po sa inyo. Mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po na ikaw ay tinanggap bilang Diyos ang tapagtas na aming mga blood visitor, patuloy pong kawat kahabagan, dagdagan ang kalamtunay na paniniwala o papatay o pag-ibig sa iyo. Mahal na Panginoon, iyo pong isulat ang kapangal sa katampuay, iligtas ang punang kalmasabuhay at nawa ito'y tunay na simula ng kalang paglilingkod, hindi ang katapusan. Sa pangalan mo po, aming pinakamamahal pa Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Amen. God bless you po, mga mahal. Makabalik po kayo sa inyong mga inuupuan. Mga mahal, tayo po ay mananalangin sa ating pangailangan sa lahat mong mga kapatiran, anuman po inyong kalagayan, maniwala at mga pataya. Ang Diyos natin ay hindi bingi at hindi maikli ang kamay. May karamdaman ka, kaya kang pagaling yung mga may problema ka, kaya tasin yung mga problema mo. Nasa kahirapan, kaya ka iangat ng mga ang kabuhayan dahil ang Diyos natin mayaman. Kaya kang pagpalain ng pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin, mga mahal.
Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon minsan ng pa. Kami po ay malapit sa trombiya sa Panginoon panalangin namin ginagalang mga evangelista. Patawarin mo po kami lahat sa lahat ng aming kasamaan at kasalanan na gawa. Ito man po aming nalaman o hindi. Mahal na sa lahat ng pangailangan ng bawat isa, ikaw, pinakamamapas ang nakakalam at ang kabatid. Iyo pong ibigay o ipagkalob sa malang pamaraan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa material, pinansal, espiritual na pagpapala. Sa lahat po may karamdaman, kawat kabagat pagaling po sila. Mahal na Panginoon, nasa problema at tasimuna sa pagsubok ng pumakalampas. Iyo pong kawat kabagat na sa buhay na sa uling panahon ito, tawagin mo na po sila para sila ay aming makasama maglingkod sa iyong makapatirang hinalpaypay. Ibalik mo po sa iyong magawain ang aming makababayang kapitbahay, kaibigan, iyong kawat kabagan na sila po ay makakilala sa at makapaglingkod na. Mahal na Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. Akayin mo po kami dagdagan ang aming katapatang katotohanan at katuwaan na ikaw ay mapaglingkod at masunod namin ang ibang kalooban. At yung pagpalain po ang aming nalapit na anniversary na 50 years alang sa dapo na lunita, ikaw ang mag-supply, magkaloob na lahat ng gagamitin, Panginoon. Hallelujah, maging makapatirang, makikisa galing man sa iba yung dagat at sa bansang Pilipinas. Ikaw makakalob ng pinansyal, maging sasakyan. Bigyan mo po, hallelujah, ang lahat ng pangailangan at ang bawat isa nawa ay makapagbigay o makapag-alay ng ayuno para ikaw, O Diyos, ay kikilos sa aming masabay, sa aming makababayan. Mahal na Panginoon, patuloy po ang kalakasan, hallelujah, ng punsang bayan, ng aming gagalang mga banglista, ang kalimang anak, simula sa pangalan ng kampun, sumanugang apo, at kanila, O Diyos, magampanan ang napakalaki ngayon, hallelujah, kaya karap na magawain dahil sa anniversary. Mahal na Panginoon, kami ay yung kawat kabagat at ay pangunahan, dahil wala kang magagawa kung ikay wala sa amin. Sa makapangyari ang pangalan mo po, aming pinakamamahal pa Jesus. Ito po ang aming sa panalangin. In Jesus' name. Mga mahal, ating pong ililihans po ang ating sarili. Kaya ang ating kanang kamay po ay sa ating ulo. Kaliwang kamay sa parte ng ating katawan may karamdaman. Kung tayo po nang hinalupaypay, ang kaliwang kamay ang nakataas. At kung tayo po ay may bisyo pa o tayo nakapagmura, kaliwang kamay sa ating labit, ating sawayin ang lahat ng udyok na gawa ng masamang espiritu sa ating buhay. Hallelujah! Mapagpalang Diyos ang mabanal sa pangalan mo po, aming pinakamamahal pa Jesus, aming sasaway ang lahat ng di mo karamdaman nagpapahirap, ang di mo karamdaman cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, pagka-stroke, paralysis, cancer, sakit sa puso, sakit sa baga. Hallelujah! Kahirapan, alinlangan, kasaw, in Jesus' name. Hallelujah, smoker, alcoholic, lahat ng sakit. Hallelujah, mat ka sa pangaso sa katawan ng lahat ng makapatiran, aming makababayan, kasaw-kasaw. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po makakatalon, tayo po ay tatalon 3 beses. Shout, hallelujah, praise the Lord, jump. Hallelujah, Pastor. Hallelujah, Pastor. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nawa po ang salitang mapan ating apply sa ating buhay at tayo po ang makikinabang at ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kaya tayo po lahat minamahal ay nasa panahon po na tayo lahat ay magkaisa manalangin. Lalo na po kung tayo makapag-ayuno para po sa tagumpay ng ating napit na anniversary, para po kumilos sa mga Panginoon sa ating mga sa buhay, sa ating mga kabayan, dahil kailangan po ang prayer and fasting. Kaya tayo lahat ay magsikap, mga kapatid. Salamat po sa mga nag-ayuno. Galing pa po sa main ang iba natin. Beloved Finance Choir, Beloved Youth Choir. Galing po main ang ibang kasama natin ngayon dito, mga kapatid. Nagsikap na makapag-ayuno, magampanan at kaisa natin. Pinagpala tayo dito pumunta sa atin.